Yan mga buddy, nandito na tayo sa camping site, yung Camp Ayuna, kung saan dito kami magpapamily camping ng JL Church, buong South Island. May kita niya may Presbyterian Church pala ang may-ari nito. Glencoe Picnic Site. Yan siya. Ito yung pinaka-entrance niya. At siyempre dito yung pinakadaan papunta dun sa highway. Ayan siya. Malaki-laki yan dito yung office. Yan ang office nila. At doon sa may pinakadulo, may mga tent din doon sa dulo. Ayan. Dito yung mga parking area. Andyan yung ibang mga tent. Ang mga kwarto. Yan hanggang doon sa loob ang tent yan. Yan yung pinaka-camps. Yan. May pinaka-entrance din sila rito. Doon may nagtatayo ulit ng mga tent. Mga pasinyo rin. Yan, malapad po dito, malapad na pagtitinant. Siyempre papunta ron, may magtatayo ng panibagong tent. Yan yung mga iba rin nagtitindo sa duulan. Yan. Ang dami mga nakaparking na sasakyan. Yan, at siyempre dun sa kabila mayroon din mga nakaparking na sasakyan dun sa kabila. Yan, doon, dulo. Pero ikot po kayo rito sa site na to. Yes! Just be very careful. Yeah, just be very careful. If he starts growling, run away, okay? Okay. Sa side naman na to, may tent area din dyan. Tent area. Yan, hanggang doon yan sa pinakadulo. Hanggang doon sa pinakadulo, doon sa pinakadulo. Yung dami lang magtatayo ng tento. Pero ganda na pwesto nila, maaraw. Maaraw dito sa pwesto nila. Tara lumipad, silipin ang kapaligiran kahit saan man mapadpad. Walang susuko para tayo ay umangat. Tingin sa ulap, sabay-sabay tayong lumipad. Tara lumipad, silipin ang kapaligiran kahit saan man mapadpad. Walang susuko para tayo ay umangat. Tingin sa ulap, sabay-sabay tayong lumipad. Lika kilalanin natin si kabady. Walang malulungkot, dapat palaging happy. Lilipad sa alapap hanggang maabot ang ulap, para makunan ng kagandahan ng kapaligiran. Kapag ang tao ay palaging masaya, mundo nagkakakulay at laging nag-iiba. Samahan nyo ko sa tayo ay lumipad. Di mapapagod kahit ron natin san mapadpad. Sarap pagmasdan ibon naglilitawan. Di napapagod yun dapat nating tularan. Saan man mapunta di naghihiwalayan. Lika sumama kakabady ang pangalan. Tara lumipad, silipin ang kapaligiran kahit saan man mapadpad. Walang susuko para tayo ay umangat. Tingin sa ulap, sabay-sabay tayong lumipad. Tara lumipad, silipin ang kapaligiran kahit saan man mapadpad. Walang susuko para tayo ay umangat. Tingin sa ulap, sabay-sabay tayong lumipad. Tara na, wag nang magpaimong pa. Sumama ka, ililibot kita ha. Sabay natin pagmasdan ang tanawin kay ganda na siguradong makakabusog ng iyong mata. Iba't ibang kapaligiran, mga lugar na ngayon mo palang natutuklasan. Problema iwanan sa kalupaan, dito tayo sa taas ng kalangitan. Mararating mo na sa pamamagitan ni sky. Dadaling ka sa pinaka-high, kaya halika fly sa karagatan, bumaybay. Halika dito sa himpapawid, kabutin ang ulap at umawid si kabady ang siya maghahatid. Tara lumipad, silipin ang kapaligiran kahit saan man mapadpad. Walang susuko para tayo. Praise God.
Ayaw nyo kay Pas, yung kay Pas. Mahaba. Le, panalo tayo na. Una tayo sa oras eh. Helmet of salvation. Helmet of salvation. Pass to the sort of belt. Walay! Oh! Helmet of salvation.
Drop. Ka na nga ako dyan kanina eh.
Diba? Buti dala mo yan. Pwede ba kami pagkabitan? Tak na, meron eh. Kasandali yung daming puno dito. Init kaya diya ba oh? Dito ka sana oh. Init yung ano ba? Yung... Di ba may gabi ka naman matutulog dyan, di naman araw. Oh, pero pagpasok mo, maya, di ka makapahinga dyan, init. Wala na yan. Ang ganda ng ano no, yung ilog ba? Pero ang lino. May naligo, kuya. Oh, dami naligo eh. Meron pang naka-bikini doon no? Naka-bikini naligo. Sa dulo. Okay. Pinakita ng drone na yan oh. Sabi nyo. Oo, ano eh. Ano Kaya may drone mo na mapunta ron kasi may babae ron. Naka-bikini na po. Ang ganda ba? May kasamang anak, di ba? Hindi, iba yun. Ang ano nun, yung isa, ang nanay yung isa, yung bata kayo. Di ba yung dalawa sila? Nakakapagod din. Naantok ako. Nauna ka pala umalis? Kala ko nawala yung drone mo, sabi mo. Di ba? Isa yung una-una yun. Nawala, tapos sumabit. Yun nakuha namin yun. Ang sana? Pinakit ni Janjan. Binigay ko doon sa bayaw ko na nagbablog. Binigay mo? Sino? Yung bayaw ko, yung asawa ng busa namin. Binigay mo? Oo, yung motovlog. Motovlog yung pangalan ng niya. Jolans motovlog. Jolans. Bakit pinalitan mo mas maganda ata yun? Yung ano? Yung una. Hindi, mas maganda sa akin. Wala nang cellphone to. Ano yan? Andun na sa may controller niya yung pinaka-screen. Di, paano mo ma-record yun eh? Dapat sa cellphone yun. Hindi, gusto din. Record na ron. Di, ibig sabihin, cellphone din. Hindi, parang cellphone na siya pero nakadikit na ron sa controller. Kasama na Paano controller. mailipat mo sa yung controller? Kasama na yun doon, yung binili ko. Sa cellphone? Oo, yun ang bago, yung latest ngayon. Dati, di ba, lalagyan mo pa ng cellphone. Oo. Lalagyan mo ng apps. Pero ngayon, hindi na, nandun na. Wala nang apps kasi nandun na yung ano niya eh. Nakadikit na doon sa controller mo eh. Ibig sabihin mo naka-built-in na. Oo, built-in na yun. Hindi na katulad dati na ipapasok ka natin. Oo, iangat mo di ba ganon? Tapos nilalagyan mo ng wire Oo. para connect. Hindi na. Hindi na. Ito na. Galing. Galing no? Pero cellphone yun. Parang cellphone siya. Hindi, paano siya ma-record doon sa cellphone? Tika lang. Ipakita ko sa'yo. Pa-testing Yung ko sa'yo. cellphone mo mismo ba? Nearer, close to God again. Back the warm. Because God do not want like little warm, but it should be like On fire. Mainit. No? Yung relationship natin kay Lord. So that is my expectation. Besides, actually ako, I give up already being as a leader, like a Paul in certain life group. But then, my expectations after this camp is to going back, handle again the life group. Praise God. And going back again the relationships with my members, and again, winning souls again, and of course, study more, reading, going back again, the devotion, lahat ng mga bagay na ginawa mo noon during nung mainit ka pa kay Lord, yung devotion, yung pagbabasa ng Bible. Most especially is to the winning the soul, because right now, a lot of Filipino na nakarating dito na marami hindi pa nakakilala kay Lord. So yun yung drive natin. Praise God. Amen. Because in this church, what I love the most in our church is we don't promote any religion. Amen. We don't promote any religion. What we promote here is our relationship with the Lord. You know why? Because when you lose your relationship with the Lord, that's the time that you go astray. Doon po tayo naliligaw. Amen? Amen. But if your relationship with the Lord is intact, you are united, your relationship, your communication with the Lord, you are firmly grounded with the Lord.
you will never be easily swayed by the enemy. No matter what. No matter what comes to your life. Amen? Amen. Is a battle. Yes. Every hour, every minute is a battle for us. The enemy is always attacking us every day of our lives. And I was the first, the Lord called me during launch out in Invercargill. That's why there's a JIL Invercargill now. And during that time, I was really on fire. Yung masigasig. Yung sobrang masigasig. Active. Naniwala ako sa sinabi ni Kuya Bernard na minsan tayo mga Kristiyano may mga battle tayo na ups and down. Yes, po, naniniwala po tayo doon na minsan yung atake ng kaaway, pag lumalapit tayo, lalo tayong lumalapit sa Panginoon, lalo tayong inaatake ng kaaway. Kung nagdadasal tayo ng 24 hours, ang kaaway nagdadasal naman sa atin para makakuha na tayo 48 hours. So the more we pray, the more na yung kaaway, the more the enemy is attacking us, the more we pray. And to make the story short po, mga kapatid, muntik na akong mag-backslide. Alam po ni Pastor Gerald yun. I was calling to Pastor Gerald last time, and every time that I was I really regret on that day because I was calling Pastor Gerald and Pas, can I talk to you? Okay. So what's up? Then bro, sabi ko, admin kasi ko dun. Is that the so sabi ko, Pas, lalayo muna. Mali. May maling word eh. To save, to know who is Jesus Christ for us, who is the Lord, the Father, the Savior. And we are here in fallen world, mga kapatid. We are here na nahihirapan tayo dahil nandito tayo sa mundong ito. But remember that Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness will be added unto you every day of your life. And in Joshua 1 verse 8 and 9, be strong and courageous for the God. I will be with you always. Diba po sabi niya. So, the journey that I have before the first year anniversary of JIL Invercargill, it happens. Hindi kinabutan po ako, it happens. Na yung atake ng kaaway, pag hindi mo kinaya, yung overwhelming. Overwhelm ka. And Pastor Alan always chatting me, how are you bro? How are you bro? Because we are one spirit. So, yung nararamdaman natin, lalo na tayo magkakilala ngayon, yung nararamdaman ng bawat isa, napakahalaga nun. Kamusta ka na bro? Napakahalaga sa isang kapatid. Napakahalaga yun. Anong pinapakita natin sana? Revival ang kailangan ninyo, pamilya.
At ito naman po, we need revival in the church. Listen, all outreaches. Listen, pastors. We need revival in the church where sin in the church is brushed under the carpet. Ano ibig sabihin yun? Lahat ng kasalanan na ginagawa, tinatago na lang. Hindi dinidil. No? Don't sin is not dealt with through the biblical process of discipline and restoration. Pwede na yan, sige. Walang discipline, even nagkamali, hindi na dinidisiplina kasi walang tatayo. Mali po yan. Minsan tayo, mga pastor, natatakot mag-DA, mag-discipline, ng mga leaders, ng mga workers, kahit gumagawa ng mali. Bakit? Anong dahilan? Oh, there's no one who will stand in the front. Mas gugustuhin ko po walang mag-stand in the front kahit isa lang, kahit ikaw lang pastor. No? Wag lang natin masaktan ang puso ng Panginoon. But it means we need revival. We are unmoved by the fact that 2.2 billion people in this world have never heard and have ever heard the name of Jesus. 2.5 billion in this world. Their procedure to use when returning to Him. Amen. Hindi sinabi mo, umiyak na ako kagabi, pastora. I'm returning to the Lord. Wait, that's only part of it. That's only part of the procedure. So this means revival. Na pagkatapos ng gawain sa simbahan, may mga nangyayari sa loob ng tahanan na hindi natin ninanais sa bawat pamilya. Ang nakaraan. Isarado mo ngayon at magbisa ka. Okay na? Bag mo. Ay, kuha kaya ako dyan ng ano. Focus mo ngayon. Nakapasok yun. Oh, malaki. Ikaw nagpasok eh. Ano ikaw? Kanina pa dito eh. Ayan siya, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Buksan mo yan. Para lumabas, hindi yan yung ano, hindi dito kasi pinapalabas ka na. Hindi mo makikita.
Hindi mo makikita pag nasa labas ka. Sabi mo sarado. Eh, nakapasok na. Bago sarado. Ayan oh. Hindi dito ba? Ayan oh. May dalawa. Ayan oh. Ito ba? Ito oh, sa loob niya. Sa loob naman na? Nilabas ko nga. Itan oh. Hindi dito na. Kaya nga sabi ko palabasin mo siyempre. Ibig sabihin nasa loob na. Eh, nandiyan ka sa loob eh. Hindi ikaw labas. Nilabas ka. Andito oh. Hindi ka kasi sumilip eh. Ayan oh. Nandyan. Dito nakapasok dito pero ginanon ko siya. Ayan yan lang mo plus labas. Wala naman pala sa loob natin. Dito o sa kabila sarado mo kasi makikita ako magbihis. Hindi ka pa nahiga. Ano oras na? Mainit. Mainit, hindi na lang eh.
Pagulong-gulong na lang. Ano po naman natin, yung tuhod natin, ikot naman natin kasi 1, tissue ko. Nakalimutan ko yun. Yung ano, white. Sarap ng ano ka lang. Panakalimutan pa kaya? Wala na. Meron. Red, tapos banoklak, toto, pakap. Malamig yung tubig natin Malamig. Naiwan to sa labas nung kagabi. Ano pa? Ano pinabili? Sarap niya. Kahit yung sa ano, yung makikita sa malaki sa supermarket. Yung Hindi, malaki. yan. Ano yan? Iba yung timpla pag talaga pinipanlasa. Ito. Ang sarap. Ang sarap no. No. Sabang? Ha? Pinili ko yung sweet. Wala namang kami. Samahin mo na. Dalawa kasi yun Sweet yung isa. Sweet ba yan? Ito sa akin sakto lang. Hindi naman siya mag-garlic. Bakit ako kayo yun? Agad-agad gumising ka lang may tubig. Kung una-una ako dun. Wala. Naku naman, nagising ako for magpa 5. Alas 9 yung service, no? Kahit lang naman yung lamig. Hindi umaga na. Kanina umaga lang yung medyo maramdaman yung lamig. Kagabi na initan ako yung araw na. Tinanggal ko nga yung kumot ng gabi. Na umaga na. Sina yun, kita mo may moist Ano yan, magdamag lang ito sa labas? Liwan niya.
Yung tubig. Ang kaya. Lamig. Parang ano siya, galing sa ref. Kasi sila no, maligo sa ilog, no? Kasi umaga yun, mas malamig doon. Parang nag-a-ice na yun. Ito yata siya yun. Oo. Para ano lang, maligo ka lang dahil sa ganun. Hindi na. Yung mga bata sila eh. Mga matay sa paliligo eh. Hindi na lang. Nalala ko nung araw yung, di ba pag Holy Week? Wala na yung sigo. 3 days. Oo. Patay 6 lahat ng tinapa. Mga kasabihan ng mga matatanda. Galit na galit ko naliligo. Kasi pag nilinis ng bahay. Oo. Tapos kakain ng kami, bawal. Daming bawal. Daming bawal. Pati maglinis ng bahay. Hindi pwede. Mura-murahin ka, hindi bawal. Pati magsalita ng mga ganyan, mga mura sa amin. Hindi pwede. Tapos balik sa normal. Pagkatapos balik sa normal. Parang nangyari, parang sumasabay ka lang sa tradition. Tradition, hindi mo pala alam. Dahil pag nakasugatan ka ng Biyernes Santo, matagal gumaling eh. Oo. Pwede mo Pero yun? parang Biyernes Santo naman nagtutuli. Kasi ano daw? Biyernes Santo? Mga matatanda, galing kung ano yun, pamahiin. Tapos kung malaman sa Biblia, wala palang ganun. Walang mga ganun. Hindi kahit naman ano, kahit naman mga sinaunang tao, nakayong kaguli na rin yun, matatanda. Ano naman yan? Kasi di ba nasakop, na-influensyan ko yung mga Kastila. Doon yun nakuha, yung mga Latin-Latin, Spanish. Pero sa panahon na yun, talagang yung Roman, nandun na. Yung ang gumigira sa kanila eh. Masakop eh. Roman. Di sino naman pumatay kay Jesus, di ba mga Romano? Roman sila. Yung Romano din. Anong lugar yung nagluto nito? Celine? Ah, meron din yun? Ilang bang kain? Biyernes, Domingo, gabi. 3 lang kami nasa kusina. Swerte ng ano, ng Domingo kasi gabi lang ang luto. Bakit? 1 meal lang naman eh. Ay, 1 meal lang siyang ano? Oo, isang outlet, 1 meal lang. Iba rin pala pag umaga sa gabi. Oo. Bawat meal, iba iba. yung nakatuka. Kaya gusto ko humabol ng Friday ng gabi. Para dahil ko baka wala katulong magluto sa jam. Wala, kami nakatuka sa kitchen, mga on the spot na chef. So, anong niluto nyo? Dalawang salang ng chicken, adobo. Actually, 2 menu lang, pero ang lalagyan kasi hindi kasya ng isang lutuan lang. 2 So, 3 luto, pero 2 menu. Gulay, vegetable soup, saka adobo. Ito ng kinabukasan. May nagdatingan ng madaling araw eh. Ng umaga ng Sabado. Ito na. Ibig sabihin may nauna na sa amin pa. Oo. May nauna pa sa inyo. May anong daling mubos ang kanin. Natira ulam. Mabuti nga, andun din. Sila tayo nakatuka yung unang
Mas kukunti kasi yun. Mas dumami na dumami. Kasi may parating ng Sabado eh. At saka yung ano, Nauna yun. at saka yung budget natin, parang in a certain number of people lang. Hindi ko nagkataon. Nasobra pa naman, kaya lang yung mga dumating pa. Kukulangin na. Dito maano ko anong lasa nito. Oo. Ano? Itong bilog na to. Kakaiba eh. Ano siya eh? Matigas nga rin. Matigas pa. Hindi ko makasaab. Parang siyang bacon. Parang bacon na hindi mo Yung ito yung malasaab. nakikita natin sa ano sa pakitid na malalaki. Napakaba. Mahaba ka. Malalaki. Anong pagluto nito? Madalian lang. Ano? Pagluto ng... Dapat kasi makunat na siya. Luto na yan eh. Hiniwa nila naman yung nipis. Tapos ang pinirito. Eh di talagang pipis na ganyan yan. Mukurat. Luto na yan. Kasi ito nagtitigman ko mga pinanghalo sa nagtatatin sa pizza. Masarap Hindi naman ganito katigas. Alam ko yan, pang palaman ng sinapay. Oo nga. Huwag masarap siya. Tawa-tawa kami dito ano. Hanggang sa umaga. Di kami makamove sa ginawa namin sa gabi. Lalo na. Yung ano sa pedo. Yung ginawa nila. Participation namin yung gabi. O ano ko na mag-wipe ka. Kasama ka mag-wipe. Hindi kayo nag-practice, no? Wala nga nakakaalam. Sinabi hapon na yung katapos kumain. Meron doon tayo. Kasama doon tayo ha? Ayun. Oo. Wala. Tapos parang wala malang din. Grabe mag-comment yan. Walang ano. Sabi ko, kasama tayo. Ano gagawin? Ba't wala malang parang ginagawa? Kanta daw. Alam niyo na ba yung mga kantahin? At parang walang bang matikis. Hindi. Maalala ko ano mangyari. On the spot tayo. Huwag ka sarigan. On the spot daw eh. Ininan pa sa YouTube, anong tono? Yes, Lord. Tapos sumasabay siya. I get it. Hindi ko magay. Kaya tinawag ng fun night. Parang, oo, kaya puro ba katawa lang. Ako gano'n lang. Okay, ginagawa ng mga tao. pero in fairness ha, ano saya? Masaya din, oo. Talagang kabataan, talagang magpapatalo, ano? Oo, maano yung mga kabataan eh. Maano ang isip. Competitive sila pag mga ganyan. Hanapin ko yung kutsara doon. Alam mo si Jan, natuto ng kumain nito. Jan, asawa ko. Diba? Isang pinapapak. Hindi nagugusto niya lang. Gusto niya. Meron pa isa yung mayonnaise lang. Mayonnaise lang, oo, yung plain. May lasa rin naman din yun. Ay, hindi naman talaga siya totally plain kasi merong halo na parang gulay-gulay na ano. May halo rin yun. Ito ata, chicken ata to eh. Pinanghalo niya sa tinapay. Did you like it? Yes. Ham squid. Minsan namili, 2 bit-bit. Sabi ko, aba! Hindi ko lang talaga magustuhan yung pag nagluluto ng steak. Yung may ilaw? Oo. Kasi daw, pag ma-overcook naman daw yun, yung walang dugo. Umitigas yun. Umitigas. Sabi ko nga, dapat pala, paano pag hidaga eh. Kasi ang niluluto naman nila doon sa ano na yung sa steak na yun, yung malambot naman na parang, hindi yung matigas. Yung mga loins siya. Tenderloin. Oo, ganun. Malalambot siya. Yung basura natin pa. Pag hiniwa mo, may dugo-dugo pa. No, sarap. Ano yan eh. Iba nga talaga no. Rare lang talaga eh. Rare cook no? Oo. Iba naman. Medium ano. Rare to medium. Ganun.
Pero pag kumakain ano, medium sa akin, medium to well done. Ayaw ko rin na may dugo. Para kang aso. Mabuti sana kung bagong katay, pwede yun. Kasi naman mo ito ma. Itapon na daw sabi ni Ate Evelyn. Oh? Walang, hindi na tayo makapaghugas. Bili na lang si Ate Evelyn ng ano. Pwede lang, i-charge pa lang sa church. Hindi ako ng season. Tagal pa. Gulat sila pag hihingi sabi niyo tubig. Umalpak na dyan. Oo, nag-business. Loko to si Jan. Nani? Lunak na. Sabi ko, ba't ano ba sa sakyan? Kaya yung iba kong message, nakita ko, binura ko na. Sabi, nasaan na kayo? Ba't ako iniwan? Siguro si Jita ng tawa niya. Nakita ko nasa pintuan ka na eh. Yung ilaw namin, naging magdamag, buhay eh. Yung Paano nyo na? Ano yun, rechargeable lang yun. Pumping light. Gusto mo pa? Tinapay? Ano lang? Oo, isa. Ako din isa lang. Tapos nasusulot right ako. Tapos? Pag kumakain kasi may grupo-grupo sila eh. Oo. Walang mga- Siyempre magkasama din si Ate Evelyn sa kasi ano. Ay, buti darating sila dito. In-invite ko yun si Mabel. Oo. Ayaw na. Ako. Ayaw na. Sayang. Inalis ka. Oo. Hindi ka pa. Parang pinapasok. Doon pumunta eh. Naligo yata o ano. Pasok yan. Baka pumunta sa isang kakilala dito o biglang ligo. Oo, maroon na ito dito? Umaro na to eh. Kaya ilang minutes na, mga 5 minutes na, doon ka na sa city. Sa Umaro. Siguro. Kasi pumunta ang dumano na hindi sila pag Kasi ba Umaro rin ang tinuturuan niya na isa? Kaya kilala niya yung mga member dito. Kasi di ba nagturo siya dito? Ay, hindi na ba ngayon? Hindi na kasi nga, andyan na si maroon ng sina yung pastor. Si Pastor at si Salcido. Okay na rin yun kasi isipin mo, lalakad ang Sabado. Babalik ng Sabado kasi para sa Domingo. Oo. Para sa Pastor Gerald noon, pero mas matindi yun kasi mas malayo. Queenstown, Domingo, Queenstown, Domingo. So ganda na kay Pastor Gerald, may driver siya. Si Alex. Cantos, Pero andito na rin yata pamilya nun. Oo. Pero parang dami niyang anak, no? Pito? Oo. Pero pag napalaki mo naman yung mga pito na yon, magiging ginhawa ng buhay mo. Basta wag lang sila Walang pasaway, ano? Wag lang pasaway. Pero pag napalaki mo ng ano yun, maayos. Sorry, wala naman na recycle. Ngayon palang iba, ngayon palang nag-ano yung packing. Oy, ano pala? Sa 29, naupo ako ng restricted ko. Pangalawa na yun, nagtaka ko 2 bisis. Yung una, ang mali ko, alam mo yung handbrake? Di ba ang handbrake, pag nakababa, hindi ka... Pag nakababa, tatakbo ka na. Pwede. Nagmali-mali ako. Tapos tanong ng Lagi handbrake, pag nakahinto ka, handbrake. Pero once na tumatakbo ka, nakababa. tapos huminto ka, hindi mo kailangan gamitin yung handbrake.
nandun na siya, lagi nakababa. As lang pinag mo na siya, talagang bababa ka na, hinto ka na, saka ka lang mag-handbrake. Ito na ang tanong. So, any question ba? Lakas sa loob. So far none. Yung pala, tinitingnan niya yung May mga dashboard. camera, di ba? May mga nilalagay na camera nun, 2, 3, nakatingin sa'yo yun. Dashboard, hindi ko naman dashboard kasi nakafocus ako sa driving lang. Doon ako nakafocus. Yeah? Doon ko napagtanto ito parang dashboard. Tinatanong kasi, yun pala, bakit hindi sabi niya, I cannot intervene while you're driving. Ibig sabihin, hindi ka pwede pang himasukan. Kung magpapabayaan ka lang, Pababayaan ka lang niya. tama yung ginagawa mo. Ito na, 10 minutes after, bumalik kami. Ay, siguro okay to. Walang iya yan pala, fail. Was na binalik ka agad ng ura-urada, bagsak ka naman. Pero lawagan sa akin, sabi ko sa akin, masisira ang sasakyan mo. Sabi ko, ay, Oo. pinaandar mo, ang brake, naka-on. Ay, pag ano yung brake, ang masisira doon yung yung brake mo, clutch mo. Kasi nakadikit yun eh. Sabi ko. Uusok yun pag medyo mahaba-haba ang takbo mo. Saka magtataka ka, bakit? Parang ginagasan mo siya, pero bakit parang hindi makatakbo na maayos? Parang may something na, parang Tigil. nasasakal. Sabi ko, hala. Puro na, hala. Ano pa ginawa ko? Ayun na, okay. Ngayon pala, ang driving ngayon, ang driving license ngayon, it's free. Libre. Nagwawag yung batas eh. Pag pangalawa, pangatlo, libre na yon. Pero yung una may bayad. Ito na. Pero pag paulit-ulit ka na, libre na yun. Ito na rebook ulit ako. Libasa kasi video, wala kong bayaran. Elentik na yung aking warranty of fitness. Hindi ko alam yung file. Ang tanong ko, kailan ba nag-file? Di mo tinecheck, may mga sticker yun. Hindi ganito, nag-look after na sasakyan na dilaw, si Jan. Sabi niyan, it's not your fault. Sabi ko, salanan ko rin kasi hindi ko kinonsider. Nasa property ko na, gamit ko na to. Kumbaga inasa ko lang sa kanya. Sabi ko, ay. Practice ako ng mga parallel parking, 3-point turners. Tapos doon pala babagsak. Hiya talaga. Ganun na, pag hindi ka nakapasa, papauwiin ka na kagad no, pag may nakita na. Saglit lang, once may nakita na nagdalawa ka na agad ng mali. Tumalik. Nasabihin sa'yo na balik na tayo sa automatic. Well, natitins ako dun sa testing officer ko, pero ang dating ay masungit. Yung mas malaki doon? Matangkad siya na may bigote. Parang, sabi ko na. Hindi. Ang mukha nila talaga nila, hindi tipo sila nakikipag-usap. Para masungit sila, para di mo sila, talaga nakatingin. Hindi ka tanong ng tanong, gayon? Parang mailang ka magtanong siguro. Parang kasi pag ginaano nila, pag maging palagay, kaya ganun ang ginagawa nila, kaya talagang masusungit. Ayoko na siguro. Nakatingin sila. Once na nakarating ka ng motorway, sa driving, nakabalik ka, ayun na yun, papunta ka na doon sa pasas no? Lungkot ako. Pero abad di ka nakakating ng motorway, balik ka doon, tapos pinabalik ka. pag papunta ka pa lang, di ka nakaano, may problema. Kasi motorway na yung motorway na yung huling papunta noon, tapos pag gano'n ng motorway, palilikuin ko papunta doon sa may amin, yung daan na sa may cemetery, papababa na yun doon, papunta ulit doon sa may Salvation Army. Padiretso yun, pababa. Kapag ano ba yun? Kanina po pa yun. Hindi, naputol. Naputol. Tinagal ko na nga ito eh. Pagdating doon sa Salvation Army, palilikuin ka na ron. Yun doon sa may liko, sa may spotlight. Pabalik na yun sa office na yun. TBNC. TBNC. Ha? TBNC eh. Ano? BTNC. Oo, BTNC. Oo. Ganun ang nun. Lalabas ka nun eh. Pupunta ka sa may motorway nun. Lalabas ka nun. Ibig sabihin nun. Pupunta ka sa pataka nun. Ingat ka na magkamali pa kasi palapit ka na. Nakarating ka na kasi ng motorway. Ano yun sa'yo, pagbalik nun, pag galing ng motorway,
yung nasa highway ka ng stoplight, ililiko ka ulit nung papunta doon sa may sa South Donidi sa may Caversham. Maraming maraming pedestrian, naka-school, kaya titingnan sa iyo kung titingnan mo yung mga signboard. Kung nagpapalit ka ba ng bilis ng takbo mo. Problema ko lang yung changing lane. Changing lane. Huwag ka makipaguna sa changing lane. Kasi sinabi lang kasi sasabihin naman niya sa'yo na change the lane if you think you're free. Kaya hindi mo kailangan madaliin. So, nasa sa'yo kung kailan ka, alam mo safe. Kaya pag mo na agad, pag ka na change the lane if you're free, signal ka, sikin mo na. Sikin mo sa mirror mo, sikin mo rin dito sa may may balikat mo, gano'n. Di ba, limbawa, ito, dalawang lina, no? Gusto ka pumunta dito sa right, dito ako. So, ang gagawin ko, isa dito, over shoulder, tama? Kasi dito ka, punta ka doon. Ang ng preno, 20 preno ka, pupunta sa stoplight. Huwag mo kalilimutan lagi na tumingin sa rear side. Pag-preno? Oo, pag-ihinto ka. Yun ako naman titingnan kasi para nakikita mo kung may nakatutok sa yung sasakyan. Lalo pag yung malapit ka na, yung aabutan ka ng go, yung tipong makakalabas ka, tapos bigla kang huminto, ay may nakadikit yung sasakyan, tatamaan ka nun. Dapat kasi lumagpas ka na nun dapat umano ka. Kumbaga dumiretso ka. Kasi kaya pa naman na dumiretso. Kasi may nakabuntot sa'yo. Yellow. Oo, kasi may nakabuntot sa'yo. Kasi bigla kang huminto nun, tatamaan ka nun. Kasi alam mo may nakabuntot sa'yo, kaya kailangan mong tingnan kung may nakabuntot. Makikita ka na malayo, walang pwede ka sige. Hindi ko sabihin, unless makikita ang kasunod mo na nag-slow, di ba? Apa ka mong pino, para aware din sila. Oo, okay lang kung malayo, nakikita mo kayong malayo na nagbigay ka na ng signal, magkaano rin sila roon. Pero pag ang takbo nyo, katuloy biglang palit, go ka na. Nagdilaw na siya, nandun ka na sa may nasa may guwit ka na, go ka na. Kasi segundo lang naman Pag may mga sasakyan pero pag wala sasakyan, alam mo naman kaya mo pa naman, stop ka. Hari-hari na ba maipasa ka? Pag daw kong kakabahan, pero pag doon ko na kinakabahan na Lalo pag makita mo masungit yung katabi mo na Kasi habang paulit-ulit ka, palayo ka ng palayo na kaya nalalaman mo na yung mga dito dadaan yan nalalaman mo na kung saan mo dadaan. Ay, may question ako. Di ba may tinatawag na median lane? Yung may guhit-guhit. Halimbawa. Ano yun? Pedestrian lane yun? No. Ano median lane? Yung may dilaw, may puti? Hindi. Ito yung kalsada. Ito dito yung parang paganyang tapos may paliko, may arrow. May arrow? Oh, may arrow. Meron yan. Oh. Kailan ka papasok dito? Kung tawag na median lane. Ano yung sa paliko? Halimbawa, paliko ka pa kanan. Tapos meron dyan isang paganyan. Ay, mayroong yung gigitna ka nung ganon. Oo. Kailan ka papasok doon? Papasok ko kung kailan ka papunta ron. Yung may arrow mismo? Oo. Kung doon ka pupunta, doon ka rin talaga pupunta. Kasi hindi ka po pwedeng huminto. May nakikita ko nag-drive. Pumapasok doon sa may guhit. Iba naman kasi doon, depende sa laki ng kalsada. Minsan kasi malayo pa yung pinakalikuan. Malaki na yung kalsada sa gitna. Espasyo sa gitna. Kaya pumapasok na sila. Malayo pa man din yung guhit pag ganon. Pero kung ang maliit ang kalsada, two-way lang, tapos talaga yung guhit inilagay lang, doon ka lang din papasok. Tsaka sulit na yan, ginagamit na natin yan. Alam mo ba kung kailan pa to, tinabi ko? 3rd year anniversary. 3rd year anniversary natin. Tinabi ko lang, nilagay ko yan sa dishwasher namin sa bahay. Isa-isa ko. Bagong tanim yung mga nila yun.
natin fill up. Dito po kung saan man nila gustong mag-fill up, pwede po dito para makita the surname and then yung pong signature for your surname. So, anahin po muna natin yung mga pastor as a sign of our covenant dahil uunahin po silang ipag-pray and then ang mga pamilya po pagkatapos po nilang mag-sign ng mga pamilya nasa likod po, punta po kayo sa likod, family ng mga pastors kasi kayo man po ipag-pray at i-anoint. Pagkatapos po nito, iiwan po namin ito dito for every members to do the sign. You can do it maybe after po kasi ang gagawin po natin dito after your pastors, kami po mga pastors ay ma-anoint po ni Pastor William, our congregation will stand behind us naman po. Ay, since hindi po tayo kasya dito, your pastor will take you to a place na kayo po ay kasya at gagawa po kayo ng covenant sa Panginoon. Meron pong anointing of oil. Ang mga pastors niyo po ang mag-anoint. Symbolize muna your one family. Hindi man ikaw ang tatay. Pero sa iyo magsisimula. Your glory, manifest your power and honor us in Jesus' name, in Jesus' name.